Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito yung balita ngayon sa Inquirer. From Duterte's 1970 to shooting story to Tacloban, school violence in Philippines. So lumalabas mga kababayan sa kwento ng Philippine Daily Inquirer. Ang ganitong kwento hindi na bago. Bakit niya Mr. Maravillas na-mention si Digong? Kasi lumalabas, nagaya yung mga ginawa ni Digong noong panahon. At yung lumalabas sa kwento mga kababayan, yung auntie ng suspect sa shooting incident sa Tacloban City, San Jose National High School. Sabi po sa kwento ni Atty. Jesus Falsis, DDS daw. Yan o, nag-react si Atty. Jesus Falsis. Post niya to kapon, reaction niya sa naging pahayag ni Sara Duterte. Sabi niya, Sara Smart Duterte, this tragedy also exposes the failure to recognize the importance of intelligence gathering in identifying threats. Sabi ni Jesus Falsis, Atty. Jesus Falsis, we have identified the threat niya, ikaw at Dutertismo. Yung polis na tita nung bata, DDS. So itong sinasabi natin mga kababayan, yung culture of violence, ito yung sinasabi natin. The culture of violence, the culture of death, the culture of impunity. Yun ang naipromote ng previous administration. Yun ang natingala ng ating mga kabataan. May latest na naman po ngayon. Ito, grade 9 student hospitalized after being stabbed by grade 10 student outside a high school in San Carlos City, Negros Occidental. Kaya sabi ni Atty. Carlo Ibanez, what is happening? Bakit puro mga bata ang involved? Ito na nga po yung sinasabi natin mga kababayan, na kung ano nakikita ng mga bata sa mga matatanda kahit na mali, sa mata ng bata ay tama. Yung culture of violence na promote during the previous administration, the culture of death na wala na tayong ibang narinig sa ating mga opisyal noon. Kill, kill, kill. Ano pa ang asahan natin sa ating mga kabataan? So iisipin nila yung pumatay ay hindi kasalanan. Hindi mali yung pumatay. Yung gumawa ng violence. Kaya importante po na papanagutin natin yung mga nasa likod ng ganitong uri ng mga gawain. Kasi pag hindi natin pinanagot, iisipin ng mga bata, tama. Ngayon, yung latest na joke ni Sara Duterte about the president na masamang damo, nag-react na din po si Jose Castro ngayon. Tama itong reaction ni Jose Castro. Masamang damo ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama. Dahil sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Sino rin ba ang umamin na siya nagnakaw ng pundo ng bayan? Ito ay nasa lahi na nila. Sino bang umamin na may assassin? Sino bang gumagamit ng marijuana habang siya ay presidente na? Yan naman ay inamin lahat ng kanyang ama, sabi po ni Jose Castro. So you see, mga kababayan, so anong asahan natin sa ating mga kabataan kung ang natitingala sa ating mga opisyal ay ganitong uri ng mga pananalita, masasamang pananalita, mga pagbabanta. So masasabi natin mga kababayan na itong DDS culture of hate and violence ay siyang nag-udyok dito sa nangyari pong napaka-tragic na pangyayari sa Tacloban City. Ang pamamaril mga kababayan sa San Jose National High School ay hindi po isang hiwalay na insidente, kundi isang resulta po ng lipunan na nalason mga kababayan ng culture of hate tulad ng sinabi natin nung nakarang araw, kahapon pala. At sadyang kapabayaan sa edukasyon sa ilalim po ng pamilyang Duterte. Ang kultura mga kababayan ng puot at karahasan na pinapalagana po ng pamilyang Duterte ay nagbunga po ng isang malagim na trahedya
sa San Jose National High School sa Tacloban City. So ang mga sumusunod mga kababayan na ating babanggitin ay nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng karahasan, kapabayaan sa ating edukasyon at saka yung nakapanlulumong pamamaril na kumitil po sa buhay ng mga inosenteng mag-aaral. Una yung kultura ng AJK, yung extrajudicial killings po ng previous administration at normalisasyon ng karahasan. Imagine sa loob ng 6 na taon mga kababayan ng previous administration, itinanim ni Digong sa utak ng mga Filipino, kabilang mga kababayan yung mga kabataan, na ang pagpatay at paggamit ng dahas ay tanggap na solusyon sa mga problema na unti-unti mga kababayan na nagpababa sa halaga ng buhay ng mga tao sa ating bansa. Yan, balita mga kababayan, no? Asia Pacific, balita, Newswires. Philippine President Duterte admits to fatally stabbing someone as a teen. Proud siya. At the age of 16, I already killed someone. A real person, a rumble, a stabbing. I was just 16 years old. It was just over a look. How much more now that I am president, sabi po ni Digong. Noong 2017. Pagkatapos si Sara, ini-imagine yung ulo ng ating Pangulo na pinupugot niya at pinagbantaan yung ating Pangulo na ipapatay si Lisa at saka si Martin Romualdez. Pagkatapos yung mga DDS tuwang-tuwa, gustong-gusto nila na mamatay yung ating Pangulo. Imagine the culture of death, violence, and impunity na pinopromote po nila. So asa pa tayo, bakit ito nangyayari sa ngayon? Imagine na lang po, itong mga sinabi ni Digong noong kanyang panahon bilang presidente. Sabi dito, Duterte jokes while the children watch. Isang dayuhang misyonaryo ang nagahasa, ang ganda. Dapat ang mayor ang mauna. Basta't maraming magagandang babae, marami talagang kaso ng rape. Imagine mga ganyang statement. Nasa ilalim ng martial law ang Marawi. Pag naka-rape ka ng 3, aminin ko na akin. Pwede mong paglaruan siguro ang Miss Universe. Batiin pa kita sa lakas ng loob mong manggahasa. Ang order ko, barilin mo sa poki. I have killed about 3 people. I used to do it personally, sabi ni Digong. Nagyayabang siya doon. Dadalin ko kayo sa libingan. Hitler massacred 3 million Jews. Yan mga jokes niya. Now there are 3 million drug addicts. I'd be happy to slaughter them. If they resist, kill them. Kill them all. Akong bahala sa inyo. Nakikinig ang mga sundalo. Tumatawa ang taong bayan. Pumapalakpak ang mga kriminal at may mga tuluyang ang sumunod, pati na ang mga bata. So yun po mga kababayan ang naging consequences nang naging normal na lang ang gumawa ng masama. Naging normal na lang ang magbanta. Naging normal ang pumatay. Dagdagan pa mga kababayan ni Sara Duterte. Lantaran niyang sinabi sa publiko, ini-imagine niyang pugutan ng ulo yung ating Pangulo, na nagpapakita po ng kawalan ng respeto sa batas at kawalan ng emosyonal na kontrol na madaling gayahin po ng mga kabataan. Then yung alam na ninyo, parte ng articles of impeachment, yung pagbanta sa ating Pangulo na ipapatay si Lisa Marcos at saka si Martin. Nandyan pa yung kanyang kapatid na si Pulong, ang siga at barumbadong ihemplo ng kanyang kapatid na si Pulong. Naalala ninyo yung nahuli sa CCTV na inaambahan ng saksak yung isang bugaw. So napakamali yung naging mensahe nito, itong pamilya Duterte sa ating mga kabataan. Ang ganitong asal kasi po mula sa isang opisyal, nagpapadala ng maling mensahe po sa ating mga kabataan na ang pagiging siga at marahas ay simbolo po ng kapangyarihan. Ito nga ang nangyayari ngayon, mga kababayan. So sa aspetong legal at moral, bagsak mga kababayan sila.
Ang kanilang argumento na sila ay para sa law and order ay isa pong malaking kalukuhan dahil ang mismo nilang gawi, mga kababayan, ay tahasang pag-atake sa ating saligang batas at sa rule of law. Ang isang pinuno, mga kababayan, ay may legal and moral obligation na itaguyod po yung kapayapaan. Sa ilalim ng batas, ang mga pahayag ni Sara Duterte hinggil sa pagputol ng ulo, pag-hire ng assassin, hindi po simpleng hyperbole o pwedeng sabihin nating biro lang. Sinabi na nga po niya, no joke, no joke. Maituturing siya, mga kababayan, na incitement to violence at malinaw na indikasyon ng kawalan ng kakayahang gampanan ng isang mataas na tungkulin sa ating Estado. So paano natin pagtitiwalaan ang integridad ng isang pamilya, mga kababayan, ng tanging tugon sa isang krisis ay banta ng pagpaslang. Sa walang moral integrity, ang mga tao, mga kababayan, ang tanging alam na wika ay karahasan. Ang kultura, mga kababayan, ng puot at karahasan ay walang idudulot na mabuti kundi trahedya tulad po na nangyari sa Tacloban City. Kapag ang isang pamalaan ay pinatakbo ng banta, ng patayan at kapabayaan, ang mga inosenteng kabataan, mga kababayan, ang siyang nagbabayad ng sarili nilang buhay tulad ng nangyari po sa Tacloban City. Sila ang nagbabayad ng sariling buhay na maipapasa sa susunod na pamahalaan. Yan ang nangyari. Ang mga DDS na nagtatanong, ano niya yung koneksyon? Malinaw po ang koneksyon. At sabi nga po sa Bible, kung ano yung itinanim ay siyang ating aanihin. So ang itinanim ng previous administration, inaani natin ngayon. So yan po ang nakakalungkot na mga pangyayari. It will take years bago natin ito ma-reverse, mga kababayan. So tingnan ninyo ito, mga kaindik-indik na mga balita. Teacher stabbed to death in 2018, panahon ni Digong. Dito ito sa Teodoro Albay. Ito 2019. Grade 7 student shot inside classroom 2019 sa Calamba City, Laguna. Ateneo graduation shooting 2022. Stabbing inside Isabela School in 2023. Ito classroom shots 2024. Ang involved 12-year-old grade 7 student sa Negros Oriental High School. Last year, student kills teacher over failing grade 2025. Teen shoots student kills himself in 2025. Then yung stabbing incident sa Cavite 2026. At yun sa Tacloban City, mga kababayan. Killing 3 young students. So nakita ninyo ang consequences ng culture of death, culture of violence. Pag na-normalize natin yung culture of death and violence, naging normal na lang yung pagpatay. So mag-isip tayo, mga kababayan. Hindi magkakamali yung Word of God kung ano yung itinanim, siyang ating aanihin. Tinanim natin culture of hate, violence, and impunity. Ito na yung ating inaani ngayon. Ito mga laman ng balita. Si Digong, at age 16, proud siya . Daily Tribune. Proud siya na pumatay. At age 16, I had killed someone. It was really a person. Rumble, stabbing, that was when I was 16 years old. What more today when I am president? Proud siya. So ano pang asahan natin, mga kababayan, sa ating mga kabataan pag ganyan ang kanilang tinitingala? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay.
For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga... Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tulad po nitong si Yuli Tan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life. It gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most. It gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga na mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo sa Eileen na Closet, kay Ma'am Eileen Rosales. Nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang live streaming, mga kababayan. Every Sunday, may live selling siya. 7 o'clock in the evening, Philippine time.